Alam nyo, naisip nyo na ba kung paano ba talaga nagsisimula yung mga malalaki at importanteng bagay sa mundo? Kasi madalas pala, di ba, nagsisimula sila sa parang wala lang, sobrang liit. So ngayon, titingnan natin ang isang napakasimpleng kwento na sinabi ni Jesus tungkol sa isang budil lang. Pero grabe, ang laki pala ng aral na makukuha natin dito. So ito yung tanong, di ba? Paano nangyayari na yung isang bagay na sobrang liit, halos hindi mo na nga makita, biglang nagiging pinakamalaki sa lahat? Parang ang labo, no? Parang imposible. Pero yan mismo yung misteryo na sasagutin natin ngayon gamit ang isang napakasimpleng kwento. Okay, so para maintindihan natin yung kwento, isipin muna natin yung eksena. Andyan si Jesus kasama yung ilang niyang followers. Tapos, andyan din yung mga Pariseyo, sila yung mga bigatin, mga makapangyarihang leader noon. At habang tinitignan nila si Jesus at yung grupo niya, alam mo yung tingin nila, parang, sino ba tong mga to? Walang-wala silang nakikitang kahanga-hanga. Ito yung tumatakbo sa isip nila, oh. Tinitingnan nila si Jesus, tinitingnan nila yung mga kasama niya, mga simpleng mangingisda lang. Kaya ang tanong nila sa sarili nila, paano? Paano makakapagtayo ng isang bagong kaharian ang isang guro na walang yaman, walang kapangyarihan, walang kahit anong karangalan? Basically, sinasabi nila, imposible ang ginagawa ninyo. Pero alam mo yung galing dito? Hindi nakipag-away si Jesus. Hindi siya nakipagtalo. Imbes na patulan niya sila, ang ginawa niya, nagkwento siya. Isang napakasimple at ordinaryong kwento pero sa loob nito nakatago yung sagot sa tanong nila. Isang napakalalim na katotohanan. At dito na nga papasok ang bida ng kwento natin, ang munting butil ng mustasa. Ito mismo yung sagot, ito yung susi para magets natin kung paano ba talaga lumalago ang isang kaharian na nagsimula sa halos wala. Sabi niya, parang butil daw ng mustasa. Pag itinanim mo, eto na yung pinakamaliit sa lahat ng buto. Pero pag tumubo na, wow! Nagiging mas malaki pa sa lahat ng gulay na yung mga ibon pwedeng-pwede nang sumilong sa mga sanga nito. Grabe yung transformation, di ba? Mula sa parang tuldok lang, nagiging isang malaking puno. Yan yung picture na gustong ipinta ni Jesus. So yung paglalakbay niya, ganito lang kasimple. Step 1, itinanim yung pinakamaliit na buto. Step 2, may sumibol ng munting sanga. Tapos, lumaki ng lumaki hanggang maging isang higanteng halaman. At sa huli, naging tahanan na siya para sa mga ibon. Walang magic, walang pasabog, natural lang na paglago. Unti-unti pero sigurado. Okay, so ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Para mas malinaw sa atin yung punto ni Jesus, tingnan natin yung dalawang klase ng kaharian. Yung isa, itinayo sa puwersa. Yung isa naman, sa kapayapaan. Dito natin makikita yung malaking pagkakaiba, oh. Sa isang banda, meron tayong mga kaharian dito sa mundo. Paano sila lumalaki? Sa pamamagitan ng lakas, ng digmaan, nagsisimula sila ng malaki, maingay, may puwersa. Pero sa kabilang banda, yung kaharian ng Diyos, ibang-iba. Nagsisimula ito sa kapayapaan at katotohanan. Hindi sa labas, kundi sa loob, isang prinsipyo sa puso, at nagsisimula ito ng maliit at tahimik. So yun pala yung sikreto. Ang kaharian ni Kristo hindi gumagamit ng dahas para mamilit ng tao. Ang ginagawa nito ay nagtatanim ng katotohanan at kabutihan sa puso natin. So ang pagbabago hindi pinipilit mula sa labas, kusa siyang tumutubo mula sa loob. At ang galing dito, yung pattern ng butil ng mustasa, hindi lang yan basta kwento. Kung titingnan natin ang kasaysayan, nangyari na yan ng ulit-ulit. Tara, silipin natin ang ilang halimbawa. Tingnan nyo to ha. Nagsimula kay Juan Bautista, isang boses lang sa gitna ng ilang. Tapos andyan sina Pablo at Silas, dalawang gumagawa lang ng tolda pero sila yung nagdala ng mensahe sa buong Europa. Si Martin Luther, isang tao lang pero kinalaban niya ang isang pandaigdigang kapangyarihan. At si John Wesley, nangaral ng pag-ibig sa panahong puno ng pagdududa. Lahat sila parang mga butil ng mustasa. Nagsimula silang maliliit at parang walang laban, pero yung itinanim nila, binago ang buong mundo. At dito talaga natin makikita kung gaano kaganda yung paraan ng Diyos, di ba? Gaya nga ng sabi sa 1 Corinthians, pinili ng Diyos ang mga mahihinang bagay ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na makapangyarihan. Yan mismo ang principle ng butil ng mustasa. Okay, so galing sa kwento at sa kasaysayan, dalhin naman natin yan sa buhay natin ngayon. Kasi ang tanong, anong butil naman ang itatanim mo? Dahil itong kwento, hindi lang ito para sa nakaraan, para sa iyo to at para sa akin ngayon.
Tinatawag itong gawa ng biyaya. Ano yon? Well, simple lang. Ito yung mga butil na itinatanim sa buhay natin. Minsan isang salita lang na narinig mo, o isang sinag ng liwanag na biglang nagbigay linaw sa isip mo, o isang impluensya ng isang tao. Yan yung simula. Yan yung butil ng bagong buhay. At sa panahon natin na yon, ano yung mga butil ng mustasa na pwede nating itanim? Pwedeng isang mabait na salita lang, isang matapang na ideya na sinabi mo, isang gawa ng pagpapatawad, o yung simpleng pagtulong sa isang nangangailangan, pagbabahagi ng katotohanan, o kahit isang sandali lang ng kapayapaan na dinala mo sa isang sitwasyon. Lahat yan maliliit na butil. Baka sa una parang walang epekto, pero hindi natin alam, yan pala ang magiging malaking puno balang araw. Kaya, iiwan ko sa iyo itong tanong, anong dakilang bagay ang sisimulan mo sa isang maliit na paraan? Huwag nating mamaliitin yung mga maliit na butil ng kabutihan na kaya nating itanim ngayon. Dahil baka yung simpleng butil na yan pala ang magiging isang malaking puno na magbibigay ng pag-asa at lilim sa napakaraming tao sa hinaharap.